pakinggan po natin itong report na ito. May malaking pagbabago at mamaya ipapaliwanag natin. Pero pakinggan muna ninyo itong report na ito at paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires. Mabuti at nanindigan ng ganito. Nandali ha. Ito yan ha. Dali lang at ating makinggang mabuti. Hindi aaksyonan ng Office of the Ombudsman ng umano'y reklamong inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Ombudsman Samuel Martires na tali ang kamay ng Ombudsman dahil impeachable official si Duterte at may nakabinbinang impeachment complaint sa Senate Impeachment Court. Naharap si Duterte sa reklamong technical malversation, falsification, perjury, bribery at iba pa, batay sa committee report na ipinadala ng Kamara sa Ombudsman. Bunga ng investigasyon sa paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa budget at confidential funds. Ayan si Ombudsman. We cannot file a case against her because she is still an impeachable officer. We have to wait until such time that she is no longer the Vice President. Ayun. Siguro mayroong resolution that will be released by the investigators. But I don't think we will dismiss the complaint. Ayun. So maliwanag. Na pwede rin sabihin natin nagbago ang kanyang sinabi at ginagawa after, ito yung matindi, pagkatapos ng maraming balitang lumabas. At dahil kung yung mga gunita, kasama rin tayo dyan at marami pang mga mamahayag at maging sa vlog, nagsabi at nagulat doon sa mabilis na pagtugon ng Ombudsman na hinihingang kaagad ng sagot itong si Sara Duterte doon sa recommendation ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso ni Congressman Joel Chua na yung plunder, bribery, administrative, corruption at kung ano pang kaso. Mabigat po yung mga kaso kasama doon sa article of impeachment. Ay lumabas po yung balitang yon nung isang linggo na kaagad pinasasagot ng Ombudsman. So parang ang dating baka gustong pagtakpan dahil merong impeachment. Dahil si Martires nga po ay pinagdududahan na baka maka-Duterte kasi ini-appoint yan ni dating Pangulong Duterte na magtatapos na ang kanyang term sa ayot sa gusto niya ngayong July 27. Pero ngayon, sumagot ng ganyan. So safe na. Sa akin pong opinion, analysis dyan, malamang nakarating kay Ombudsman ang batikos ng mga abogado katulad ni Laili de Lima at iba pang mga abogado sa Kongreso at mga congressman na hindi dapat makialam, magmadali ang Ombudsman dito sa kasong ito dahil impeachable official si Sara Duterte, uunahin muna yung impeachment bago yung ibang kaso. So yun po yung nanaig. So pasalamat kayo, nagising sa katotohanan si Ombudsman Martires na sa halip ng panindigan siya ay maka-Duterte, ngayon ay parang neutral na ang dating. Dahil nga, hindi daw sila makikialam dahil impeachable official si Sara, harapin muna niya yung impeachment. Ayun, yun naman talaga ang tamang proseso. Kasi yung article of impeachment ay kasama dun sa Blue Ribbon Committee recommendation. Dahil ang Blue Ribbon Committee, isa lang sa mga komite sa Kongreso na nag-imbestiga last year tungkol sa confidential fund at iba pang posibleng pang-aabuso ni Sara Duterte sa kanyang opisina. So ayun po yun. So may kaliwanagan na. Pero inuulit ko, dahil sa tingin ko, opinion ko, kaya nagganyan ng paliwanag at pahayag ng Ombudsman kasi nga matindi po ang naging kritiko. Matindi ang mga naging panawagan at opinion at sinasabi ng ibang abogado na Ombudsman, huwag kang makialam, huwag kang magmadali. Nauna ang impeachment. Yan ang dapat mauna, hindi iyon sa'yo. Dahil ikaw ay maka-Duterte kaya gusto mong pagtakpan. Ganyan po yung mga paratang eh. Pero ngayon, siguro naliwanagan. Siguro iniisip ni Martires oo nga, magre-retiro na ako next month eh. Bakit ba makikialam pa ako rito? Ipapaubaya ko na sa susunod na Ombudsman. Pangalawa, masisira lang ako at pagbibintangan akong nagbibigay ng utang loob sa mga Duterte dahil Duterte administration nag-appoint sa kanya. Posibleng yan ang iniisip niya. Pero nung una talagang matapang ang statement niya. Kailangan sumagot na si Sara para aming madesisyonan kung ano. Kasi kung halimbawa, sumagot si Sara, nakita ng Ombudsman na walang ebidensya, pwede lang i-dismiss. Baka maka-apekto yun doon sa impeachment trial dahil baka gamitin
ng mga defense counsel na, dismiss na yung kaso sa ombudsman eh. Ano pa itong ebidensya rito? Hindi ho pwedeng mangyari yon. Kasi magkaiba. Ang impeachment ay removal, pagtatanggal lang sa posisyon, walang pagkakakulong. Ang ombudsman, pag nag-imbestiga at nakakita ng probable cause, ipapay nila ang kaso sa kung saan, especially sa Sandigan Bayan, lalo na kung plunder. Doon po ang pagpapay ng kaso. Kaya iba yung prosecutors, ombudsman, kahit independent body, iba ang Korte Sandigan Bayan kaysa sa impeachment trial kasi Kongreso, Senado ang impeachment. Doon ang proseso. Magkaiba. Yun po yan ang malinaw. Kaya para maintindihan ninyo. At itong move na ito, development na ito, ay magandang balita. Kasi ibig sabihin, kinikilala ng ombudsman ang constitutional right ng senator judges at ng mga prosecutors. At yung karapatan din ni Sara Duterte na kanyang harapin ang impeachment. Okay? At ihaharap ng prosecution ang kanyang ebidensya, bibigyan ng pagkakataon si Sara na i-counter ang mga ebidensya. Yan ang constitutional duty ng mga senador judge at sa ilalim ng saligang batas ay try and decide after ng trial. Trial and decide after. Hindi pwedeng dismissal before trial. Ayun, okay? So, malinaw maliwanag po ang galaw. So, salamat kay Ombudsman Martires dahil hindi na siya makikialam. Papaubaya niya, dapat lang, alam niya yung limitasyon. So, good news yan. Medyo bad news yan sa side ng mga Duterte na inakala nila magiging kakampi nila ang ombudsman. So, hindi. Nagsalita na, linaw-linaw. Magre-retiro na yung mama. Ba't naman siya magdadala pa ng sakit ng ulo? Ang sarap nung magre-retiro siya sa July 27 nang nakuhang lahat ng benepisyo, wala pang masama ang loob. Kung may masama ang loob na mga DDS, kakaunti lang naman yon. Dahil hindi nakakaintindi ng batas siguro o hindi nakakaintindi ng proseso. Pero ang silent majority at professional ng mga Pilipino na naintindihan ng proseso, saludo kay Ombudsman Martires na hindi siya makailam at ipaubaya na lang sa iba at magretiro ng maayos by July 27. Yun po yung retirement niya. One day before ang sona ng Pangulo. At after niyan, maglalagay na ang Pangulo kung sino. Kaya salamat din dun sa mga abogado na nagpaliwanag tungkol dyan. Kasama naman tayo sa social media, traditional media, nagpaliwanag din sa masamang epekto kung tuluyang nakailang at pinatay yung kaso. Pero ngayon, hindi naman ho nangyari. Kaya good news yan para sa demokrasyang bansa. Ang katarungan, katotohanan, kailanman ay hindi pwedeng pagtakpan ng ibabaw dito ang rule of law. Yan ang good news. Please like and share, subscribe and follow.